Mga kapuso, mag-iingat po at magduda na po kayo sa mga nagbebenta ng mga gadget, ika nga, na murang-mura ang halaga. Isang kababayan po natin ang binenta ng 2 murang iPhone. Pero nang siya ay makabayad na, tinakbuhan siya ng nagbebenta. Naplakahan naman ang biktima ang sasakyan na ginamit ng suspect, pero sa ibang pangalan yun nakarehistro. Isang mapanuksong alok ang naging mitya ng problema ng 30 anyos na si Boyet Perez. Kumakain lang ako, tapos nilapitan nga kami ng anak ko eh. Kasi 10,000 sabi niya isa. Siyempre, medyo na lang ako eh. Nakakit. Ang iPhone na karaniwang nagkakalaga na mahigit 30,000, binebenta kay Boyet sa halagang 10,000 piso ng isang lalaki nagpakilalang Michael. Lalo pa siyang nakumbinsi ng gawing 2 for 15,000 pesos ang benta. Dalawa na, kaya medyo mas kami. Mas ginusto na namin kukunin. Pero ang itinakdang bayaran, nauwi sa onsehan. Kita kami sa may Cubao na lang daw. Pagdating ko doon, pinakita niya pa yung dalawa sa akin. Tapos dalawa sila. Hawak ko na yung isang iPhone. Sabi ko akin na isa. Pagkakuha niya ng iPhone sa akin, tapos hawak ko yung pera sa kanan, kinuha niya na rin yung pera. Tapos yun, tumakbo sila eh. Dala ang 15,000 piso ni Boyet, sumakay sa kulay gray naman si Michael at ang isa pa niyang kasamahan. Walang ibang nagawa si Boyet kundi plakahan ang palis na sasakyan. Sa tulong ng Land Transportation Office o LTO, aming napagalaman ng pangalan at tirahan ng may-ari ng sasakyang may plakang TCT 407. Kasama si Boyet, tumulak patagigang investigador ng bayan para matiyak kung iisa ang may-ari ng van at ang kabatang tumangay sa 15,000 piso. Pero nang aming matunto ng may-ari ng sasakyan, sinuwap ko yun doon sa Highlander. Kaya bilis ang benta niya kasi itong sasakyan ko ngayon, 1 year na sa akin. Tapos may isa pang sinandon pa yon na Highlander, 5 years din yon. Every 5 years kasi nagpapalit ako ng... 6 na taon na ang nakalilipas mula nang mabenta ang van. Pero bakit kaya hanggang ngayon nakapangalan pa rin sa kanila ang rehistro ng sasakyan? Hindi na nila nirehisto ng chinese na tinransfer. Tagal nang nawala sa'yo, siyempre wala ka na dapat mangyari, dapat wala ka na pananagutan doon. Sinubukan pa naming alamin kung sino ang nakabili ng van, pero hindi na rin matukoy ng pinagbentahang car dealer ang nakabili. Ayon sa LTO, isang paglabag ang hindi pagpapalit ng pangalan sa rehistro ng nabiling second-hand o gamit na sasakyan. Sa Anti-Kidnapping Act, kailangan i-transfer na yan within 15 days. Maaari rin daw matunto ng kasalukuyang may-ari ng van. Pwedeng i-report yun na hindi pa na-transfer yun, ipahuli namin. Saan naming matutunton sa lalong madaling panahon ng kasalukuyang may-ari ng van na sinakyan ng 11 kay Boyet. Paalala naman sa mga nagbenta at nakabili ng mga segunda mano na mga sasakyan, tiyakin nyo pong mapapalitan ng pangalan sa inyong rehistro. Sa panahon ngayon, hindi nyo masasabi kung saan kalokohan gagamitin ang mga sasakyan. Sa mga sangkot, sa mga iligal na gawain, huwag kayong pakasisiguro dahil laging nakabantay ang investigador ng bayan. Tiyak, hindi namin kayo tatantanan. Chika Minute! Nasa bansa ang American band na Lifehouse para mag-concert. Pero kahit galing sa mahabang biyahe, updated pa rin ang grupo sa naging resulta ng American Idol Grand Finale. Makichika kay Lars Santiago. Kahit pagod pa mula sa 16 hours na biyahe mula Los Angeles, California, masaya pa rin humarap sa mga miyembro ng Philippine Entertainment Press, ang American rock band na Lifehouse. Pagtatanghal sila sa bansa sa ikalawang pagkakataon. Sa Sabado gaganapin ang major concert nila sa Big Dome. Lalo silang natuwa sa surpresang multi-platinum award para sa kanilang huling album. It feels wonderful. You know, we didn't expect that at all. So we're completely shocked and honored. And it only took us 6 albums. We thought it was gonna take us 10 albums to get to that platinum spot. Masaya ang Lifehouse na maraming may paborito sa kanilang awitin at isa na nga rito ang American Idol finalist na si Colton Dixon. Pagkaraang awitin ni Colton ang kanta nilang Everything sa sikat na reality show, ngayon ay tinutulungan nila ang baguhang singer sa paggawa ng kanyang unang album. I was blown away and I thought he did a terrific job and I was a little surprised that he was off the show at that point, but I ended up getting together with him a couple of weeks after that, writing some songs for his album. Hindi lang kay Colton updated ng Lifehouse. May opinion sila sa ginanap na finale ng show kung saan nagwagi si Philip Phillips at runner-up naman ang may dugong Pinoy na si Jessica Sanchez.
I feel like they were both very talented, you know, and they both deserved the opportunity to be there, and America decided. What can I say? War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Nagsorry kanina si Chief Justice Renato Corona dahil sa biglaang pag-alis niya sa pagdinig nitong Martes. Sumama lang daw talaga ang pakiramdam niya noon. Kanina, isang medical team ang kasama ng punong maestrado sa muli niyang pagtestigo. At nakatutok si Lia Manyalac del Castillo. Alas 12:30 ng tanghali kanina nang tumulak pa Senado si Chief Justice Renato Corona sakay ng ambulansya. Nang makapasok sa Senado pasado 1:00 ng hapon, idiniretso sa Senate parking ang ambulansya. Kahit pumirma ng waiver si Corona na walang pananagutan sa kanyang ospital, sinamahan pa rin siya ng isang medical team kabilang ang 3 doktor at 2 nurse. Una na kasing sinabi kahapon ng mga doktor nito na makakasama sa kanya ang bumalik sa Senado lalo't mahina na ang kanyang puso. Kumpleto rin ang ambulansya ng isang portable ECG machine, respirator at pulse oximeter. Maya-maya pa, dahan-dahan na bumaba ng ambulansya si Corona na agad pinaupo sa wheelchair. Pero makalipas ang ilang sandali, lumapit ang may bahay ni Corona at bumulong sa doktor ng Chief Justice. Tumayo si Corona at naglakad patungo sa elevator. Nang makarating sa second floor, iika-ikang naglakad si Corona na nakahawak sa asawa papunta sa holding area. Hanggang nang pumasok ito sa loob ng session hall, nakakapit si Corona sa kanyang asawa at isang aide. Halatang nanghihina at namumutla ang Chief Justice. Nang makaupo sa witness stand, agad siyang kinamusta ni Presiding Officer at Senate President Juan Ponce Enrile. Basta namin sa pahayagan na kayo may problema sa kalusugan at nandito kayo kahit na ang inyong doktor sa ospital sana'y ayaw kayong payagan. Gusto ko lang po mailagay sa ating record na itong tanong na ito, kayo po ba ay handa sa iyong katawan at kaisipan na sumali dito sa paglilitis na ito? Actually po, nanghihina pa po ako, pero kakayanin ko po hanggat aking makakaya. Pumunta rin po ako rito para magbigay galang sa Senado, sa kabuuan ng Senado bilang isang institusyon. Hindi po ako bastos na tao. Humingi si Corona ng paumanhin sa mga senator judges sa biglaan niyang pag-alis ng hearing noong Martes. Ako po'y nagpapakumbaba at humihingi po ng inyong paumanhin sa nangyari nung Martes. Hindi ko po inaasahan na gano'n ang mangyayari. Kaya lang po, alam naman po ninyo ang pinagdaanan namin, particularly pinagdaanan ko na nakaraang halos na 6 na buwan. Kaya nga po ako ay nagpapakumbaba na huhingi ng patawad sa inyo sa buong Senado, sa ating sambayanan, maging sa prosecution na rin, at sa aking defense team na din. Paliwanag pa ni Corona, hindi siya nag-walk out. Talagang sumama lang daw ang kanyang pakiramdam noon. May 2 pahina pa raw siyang hindi na nabasa sa kanyang opening statement. Ang nangyari po noong Martes ay hindi parang welga o ano ba yung sabi doon, walk out. Kasi po, meron pa ho akong 2 pahinang hindi nababasa, hindi ko na po nabasa. Totally unexpected po yung nangyari. Ngayon, dala lang po sa matinding sitwasyon, karamdaman, nakakalungkot lang po na siguro sa iilan nating mga kababayan, para bagang kailangan pa bang ako'y mamatay para patunayan na ako'y nagsasabi ng totoo. Pero hindi, ganun pa man din, siguro baka ganun nga po ang dating sa ibang tao, pero pinapaliwanag ko po ngayon. Sa huli, sabi ni Corona, minabuti niyang bumalik kahit pinagbawalan ng mga doktor para malinis ang kanyang pangalan. Lia Manyalac del Castillo, nakatutok, 24 oras.
Susunod, mga mambabatas sa bansang Ukraine nagrambulan. Ang maaksyong pagtugis sa 3 hinihinalang miyembro ng isang sindikato sa Davao del Sur. At aktres na si Alma Moreno, inanunsyo na ang pagkandidato bilang senador sa eleksyon sa susunod na taon. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.